naman at malamig sa labas. Oo nga, pag nabuwagang ang hair natin, alam na ng mga tao kung bakit. Ayan, gumagalaw ang mga hair. Nagtali. Starting. Wednesday, mga kapuso, lalo na sa mga nariyan sa Malolos, Bulacan, good morning. At nakikisaya sa 9th Fiesta Republica. Saya talaga ng fiesta, no? Actually. Ano-ano ba ang mga dapat abangan dyan, Mar Suzy? Wow, Good morning. Ganda dekorasyon. Fiestang fiesta. Hi mga Mars! Oh my gosh! Happy Wednesday morning po sa inyo lahat mga kapuso. Nike-dance number pa ako dito. Nako, ang saya po dito na ngayon sa Malolos, Bulacan. Actually, ang lapit lang sa GMA. Mabilis lang po ang biyahe natin. Dahil syempre, maaga pa kanina ang ating biyahe dito tayo sa Malolos kung saan ginugunita nila ang kanilang Fiesta Republica. Ano ba yung Fiesta Republica? Pang-siyam na nila ng Fiesta Republica ito. Bukod sa masaya ang fiesta, totoo naman yan, ito po ay may paggunita sa ating nakaraan. Dahil ito po ay pag-celebrate at pag-alala sa unang Republika ng Pilipinas, yung pagkakatatag po niyan. Siyempre, ang history natin, hindi dapat kalimutan yan, di po ba? At siyempre, meron sila, yung inaabangan dito, yung tinatawag nilang dulansangan. So, pag pinakinggan mo yung word, dulansangan, medyo gets mo na kung ano mangyayari. Pero this year, iba na naman ang tema nila. At yan ang aalamin natin mamaya kung anong theme ng kanilang dulansangan this year. At kapag fiesta, bukod sa makulay, maraming sumasayaw, maraming kumakanta, hindi mawawala dyan ang pagkain. Mamaya po, titikman natin ang ilan sa mga pinagmamalaking dishes o mga putahit mula po dito sa Malolos at matututo pa tayo magluto ng isa sa kanila. At hindi pa yan! Hindi pa dyan nagtatapos. Marami talaga aming paandar dahil bongga ang fiesta talaga na dito sa Malolos. Meron din tayo mga tinatawag na Becky ng Lansangan. Tingnan natin ang kanilang ganda mamaya. Ayan, handang-handa na po sila para sa celebration po dito sa Malolos, Bulacan. Ayan, look at that. So lovely in the morning. Hi, good morning. Oo, tama-tama ka dyan, Mars. Pwedeng umabot dyan. Pero hintayin nyo ako ha. After unang hirit, wag muna kayo uuwi. Dadalaw kayong pagkain. Nandito pa rin po tayo sa kanilang 9th Fiesta Republica dito po sa Malolos, Bulacan. Tama kayo. Actually, parang may history lesson, history exam tayo. Dahil ito pong celebration nila ay paggunita, pag-alala sa pagkakatatag. Katulad sinabi natin, sunang First Philippine Republic o tinatawag na Malolos Republic. Na alam nyo ba, yan din po ang unang democratic constitution, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Taray, di ba? Kaya naman talagang makulay na makulay ang selebrasyon ng Fiesta Republica dito sa Malolos. At hindi lang yan, magaling din po sa history ang mga bisita dito. Siyempre, kaya alamin natin. Unang tanong, kailan tinatag ang First Philippine Republic? Hi, alam mo ba? Apo. Kailan? January 1899. 1819, ang taray, may buwan pa. January 1899, correct ka dyan. Ang tanong, sino ang Pangulo nung unang Republika? Kilala mo ba? Opo. Emilio Aguinaldo po. Ang galing ng mga naka-braces! In fairness! Nasasagutan talaga nila. Good job, guys! Uy, mahalaga yung history ha. Maganda na hindi natin nakakalimutan ang ating kasaysayan. Marami tayong natututunan sa mga yan. At hopefully, hindi na babalikan ang mga pagkakamali. Dulansangan, binanggit yun na dyan kanina. Dula sa lansangan. Marami pong participants dito. Over 50 barangays from Malolos. Over 25 towns ng Bulacan at syempre meron din po silang siyam na grupo mula sa, kumbaga yun yung kanilang national, meron mga taga Luzon, Visayas, Mindanao at ito po nagpa-perform ngayon ay mga galing sa Malabon. Ang team po nila dito ay tungkol po ito dun sa alabat ng kanilang pagbaha. Kasi sabi nila may diwata na umiiyak daw po doon po sa may Malabon kung kaya't nagbabaha doon. Ngayon alam ko na kung bakit nagbabaha sa Malabon. May umiiyak pala na may lumuluha pala dyan. Samantala, meron din silang cruise na ginagawang cruise na nagpapawis at syempre nagiging mahimala. At yung isa naman, tabak ni San Bartolome, simbolo ng mga katipuneros sa Malabon. Si San Bartolome po ay isang patron or patron saint. Ayan. At yun yung nagiging theme ng kanilang song. Kasi myths and legends ang kanilang theme ng Dulansangan this year. So meron mga pinanggagalingan sila, mga kwentong bayan, di ba? At kung ano-ano pa. At syempre, may representatives, marami pala, ang LGBT community na hindi naman magpapahuli sa kanilang kagandahan at pagrampa. Ayan, namumukhaan nyo ba ang ibang mga karakter na kanilang pinoportray? Kasi nga, myths and legends ang ating team. Ay, parang kilala ko itong apat na ito. Sa mga kulay na ganyan at mga arang ganyan, ang mga sangre ay nandito ngayong umaga sa Malolos. Thank you, ladies! Wow, may mga diwa-diwata tayo. Di ba sila? Maria Makili, yun yung mga peg nila, myths and legends, kaya makukulay talaga. Ayun naman, si Zuma at anak ni Zuma.
Ayun! Uy, na-miss ko na si Zuma, ha? Sikat na sikat yun dati, di ba? Kailangan natin i-revive. Ay! Darna na ko, ito na ang kalaban nila! Bongga! At ayan, go, go, go! Siyempre, meron tayo mga galing dagat yan. Hindi naman sa ating galing yata si Aquaman, pero meron din tayo mga ganong representatives, iba nagbabantay ng ating mga ilog at dagat at marami pang iba. Siyempre, Mother Nature at kung ano-ano pa. Napakasaya po talaga naman pinaghandaan nila ang Fiesta Republica. Samantala ngayon naman, siyempre pag fiesta, hindi mawawala ang pagkain. Nako, Bulacan pa. At matututo tayong gawin ng dalawa sa kanila mga heirloom recipes. Marami sila siyempre mga putahe dito, pagkain dito. Dalawa po ang matututunan natin ngayong umaga. Yan, bonggang-bongga. Okay, unahin natin dito, sorry. Kayan, excuse me. Good morning po sa inyo. Good morning kayo. Good morning po. Ano pangalan mo? Marjorie De Rosario po. Marjorie, saan ka nakatira? Dalawa. Ikaw, ano pangalan mo? CJ Bulang po. Ayun, may mga lapel naman pala kayo. Okay, ano itong ginagawa mo? Kutserang lamang ilog po. Ngayon po nagigisa po ako ng sibuyas, bawang, kamatis at ang hipon. Okay, yung mga classic natin, sibuyas, bawang, kamatis, yan ating triumvirate na tinatawag. Tapos nun, hipon. Okay. Ano to? Potserong lamang ilog. Okay, bakit naging heirloom recipe itong potserong lamang ilog? Dahil niluluto po ito tuwing pesa sa Malolos. Kasi po yung Malolos napapalibutan ng ilog dagat. Oo nga naman. So kumbaga gano'n naman yung nagiging specialty ng mga bayan dahil, ayan, dahil kung ano yung available sa inyo, syempre yun yung mga lulutuin ninyo. So kung malapit sa dagat, mga yamang dagat or labang dagat, syempre pag malapit sa ilog, lamang ilog. Yan, so ginisa-gisa na. Anong susunod dyan? Susunod ko po yung pinakuloan kong tahong sa luya. Nice. Ang tawag namin dyan, swam. Ganon di ba tawag nyo? Wala kayong pangalan dun sa Wala ganun mismo. Wala. Pinakulo ang tahong siya. Yun. So, yung parang yung ginagawa nyong sabaw, yun na may isasama nyo doon sa ginisa. Tapos may gulay. Opo, next po ilalagay gulay. So, yun yung repolyo. Mga Baguio gulay beans ng po. pochero talaga. Baguio beans at Pechay po. pechay. Okay. Parang very light yung dating kasi yung pochero usually Tapos parang next medyo po, heavy. yung bangus po. Bangus. Okay, dagdag protina. May Tapos isda tayo. kamote po tsaka saging na Ay, saba. masarap. Manamis-namis. Very pochero nga naman. Except dun sa parang main protein niya which is yung ating tahong at saka yung ating isda. Bangus. Tapos, ang daling luto lang yan, ano? Mabilis lang. Ito, ang magiging ending po yan. Look at that! Yan ang ating potserong lamang ilog. Yan. Okay. Tikman natin. So, dito, para mainit-init. Yan. Oo, masarap. Lalo pa mamaya kapag kunwari naluto na ng husto, yung kanilang saging at saka kamote, mas tatamis yan. Siyempre mamaya,